tulog na tayo. Tahimik na ang paligid nung Lunes ng madaling araw. Ang hindi pa natin alam noon, nagmistulang impyerno na pala ang loob ng ozone disco. Marami sa atin ang hindi makakalimutan ang Lunes na ito. Nagising tayong may kaba sa dibdib at hindi mapakali. Nagising tayo sa balitang maaaring nangyari na ang pinaka-kinatatakutan natin lahat. Pangangbang baka may kakilala, kapitbahay, o kapamilyang kasama sa mga nasawit na saktan. Lunes, gabi ng kasiyahan para sa mga kabataan. Karamihan sa kanila ay graduate noong gabing yun mismo. Ang ilan naman ay nagdiwang ng despedida ng kaibigan. At bakit hindi? May 50% discount para sa lahat. Gabi para mag-ozone disco. Ngunit sinong mag-aakala na ang kanilang ilang sandaling paraiso ay magiging isang impyerno? Kasi biglang namatay yung ilaw. Tapos mga after 2 minutes yan, nakita namin umaapoy na yung taas. Yun, tapos may sumigaw ng sunog. Nagtakbuhan na, nagpanik na, nagtakbuhan na. Tulakan na nga. Tapos, yun, nagtulakan na. Napunta na kami doon sa pinto. Nagdagan na. Kaya hindi kami makalabas. Nagsimula lamang ito mula sa isang maliit na spark sa kisame ng DJ's booth. Namatay ang lahat ng ilaw pagkatapos. Akala namin, pa-effect lang ng DJ yung pagka-brownout nung ilaw sa dance floor. Tapos, nagbiro pa nga ako, bakit namatay yung ilaw? Tapos yun, tapos tumayo ako. Tapos sabi ng barkada ko, may sunog, may sunog. Tapos yun, lumabas, takbuhan na kami. Mag-aawa kami ng barkada ko. Tapos nagkabitaw kami, nadapa ako. Tapos siya nakalabas din. Hindi naging biro ang kanilang pakikipagsayaw sa kamatayan. Ninakaw sila nito sa dilim. Mahigit sa 150 katao ang hindi na muling nakakita ng liwanag magmula noong trahedyang iyon. 104 naman ang nakaligtas mula sa mga kamay ng kamatayan. Natagpo ang patong-patong ang mga bangkay sa loob ng disco. Hindi na halos makilala ang mga biktima. Pinaniniwala ang mahigit sa 350 katao ang nasa dance floor noong oras ng sunog. Kalahati lamang ang nabuhay. Ito na ang pinakamatinding sunog sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangatlo naman ito sa pinakamalalang sunog sa buong mundo, kung saan ang pinakamaraming nasawi ay sa China noong 1994. Katunayan, binisita pa ni Pangulong Fidel Ramos ang nasunog na ozone disco. Maging ang Pangulo ay hindi makapaniwala sa kalakhan ng trahedya. You better get the owners here for investigation. We are looking for them already, sir. You broadcast that. Yes, sir. That they are being invited for questioning by the PNP. Ang tanong nating lahat, papaano ba talaga nasawi ang ganoon karaming tao sa ating inaakalang isang simpleng sunog? Maari ba sanang maiwasan ang trahedyang ito? Ito ang ozone disco ngayon. Basura matapos matupok ng apoy. Ngunit hindi pa rin maiwasan na mapansin ang mga naiwang palatandaan ng mga buhay na nabuwis dito. Mga sapatos, bag ng estudyante, barya at pati na rin hibla ng buhok. Patunay na mistulan ng sementeryo ito ngayon. Ipinaliwanag sa Brigada 7 ni Inspector Warlito Daos ang insidente. Ito ang disc jockey booth. And then, according to our witness, survivor na at present na noon nangyari yon, nagsimula sa taas ng disc jockey booth at the back. Nakita niya na meron kumislap at may lumabas ng usok. Akala nila, karamihan ng mga customers parte ng sound and light effects o props dahil may lumabas na usok.
sa fogging machines. Ihinalin tulad ni Daos ang lugar sa isang oven, takaw, apoy. Ito ang dahilan kung bakit biglang kumalat ang apoy. Yan ang CR ng isa sa mga CR yan. Ito ang customer area, diyan umiinom yung mga Parang bar po ito. mga lamisahan yan. Diyan umiinom ang mga customers. Itong gitna ito ang dancing floor. Malaki po na. Yun ang bar. 4 na bangkay ang natagpuan sa may bar at daan-daan naman sa may dance floor malapit sa pintuan. Ayon kay Daos, bago pa nasunog ang dance floor ay kinain na ng apoy ang electrical gadget at acoustic material sa kisame na gawang cork, rubber at foam. Dito may mga tao rin dito na retrieve hanggang doon nga. Pero ang concentration nga diyan sa may pintuan na 'yon. Ano po yung posisyon ng mga tao dito? Kalat lang. Nakadapa? Ano po description natin? Yung kanilang dila po? Alam mo, sa isang nasusunog na tao, kahit isa yung aso, makikita mo talagang yung pag nasusuffocate ka, dahil at that time nasusuffocate na sila. At para kang nahihirapan huminga, lalabas ang dila mo sa kahirapan mong paghinga. Dinala kami ni Daos sa kusina, sa likuran lamang ng DJ's booth. Hindi ito inabutan ng sunog dahil sa dingding ang pagitan. So wala ring dito, no? Wala ring makikita natin na iwan pa yung mga niluto nila, itong cheese sticks, yung french fries. At kung paano nila iniwan, ganito pa rin ngayon. Dalawang dito na retrieve na body. Ito ang nag-iisang ventilation sa kusina. Ni ang stock room ng LPG ay hindi pumutok. Kahit ang istante o lalagyan ng mga alak ay hindi pinagmula ng apoy, samantalang takaw apoy din ito. Noong binisita ng Brigada 7 ang dressing room, nakita naming pinagsamantalahan ng mga looters ang alkansya ng mga empleyado. Isang prominenteng tao na naroon sa Ozone Disco noong gabing yon ay si Councilor Mike Planas ng Quezon City. Nakalimutan ko yung backdraft concept eh. Oo, yung backdraft, yung biglang fresh air didikit sa then sumasabog. So nakalimutan ko yung theory na yon. So nung nakita kong maliit pa, nagpauna pa akong mga tao di ba? Sinasabi ko, bilisan niyo katapos sinasabi ko rin, don't panic, ganon. So pero nung pagkalagpas ko eksakto diyan, right after the reception area, may explosion na eh. So that was the backdraft. So if I stayed here siguro another 5 seconds, baka kasama ako. Ilang hakbang lamang mula sa pintuan nakaupo si Mike. Nagpanik ang mga tao at nagsiksikan sa pintuan. Sinwerte rin si Arnold Bimbolosa, isa sa 3 DJ sa Ozone. Namatay ang kasama nitong 2 DJ. Basta kailangan mabuhay pa ako. Kailangan makalabas ako. Kasi kung uunahin mo yung kaba mo mamamatay ka talaga. Ano yung worst memory na naalala mo roon? Yung palabas ako ng cafe, tapos kasi yung second door, di ba, from disco, first door, from disco, then second reception, then second door, binubuksan ko yung pintong yun kasi kalahati lang ang bumukas hindi ko na mabuksan kasi yung tao kinokontra ako hanggang sa nawasak yun, nabasag yun. So pagtakbo ko, ito nga yun, natakot ako doon sa usok. Hindi mo pwedeng buksan papalabas sapagkat ito ay... Ito ang unang pintuan kung saan natagpuan ang magkapatong-patong na mga bangkay. Mahigit 1 metro lamang ang lapad nito. Ito naman ay may salamin ito, salamin. Bakit hindi na lang nila binasag ito? Iyon ang hindi na natin masagot. Siguro dahil sa hindi na rin nila malaman dahil nagpapanik na nga sila, wala na silang maisip na gawin. At saka isa pa, madilim na daw dito nung gabi na yon. Oo. Sir, pero may pag-asa po ba sana sila kung naisipan nilang basagin ito? Maaring may pag-asa pa sila makalabas. Kung mayroong isa sa kanila na nakaisip na basagin itong salamin na ito. Ngunit may isa pa ring sagabal, ang pangalawang pintuan na ditulak papaloob ng disco. Ipol mo, oo.
Kaya nga, kung halimbawa nagkaroon na ng panik at nagtulakan na, kahit anong gawin mo, lalo na pag nandito ka na, mayroong sumusunod na naman sa iyo, wala na, hindi ka na makaano dito. Talagang kahit ano. Oo, ganun na. Kahit ikaw halimbawa, nag-isa ka lang, na gusto mo rin buksan sana, tulungan, hindi mo na rin mabuksan eh. Oo. Kasi nakaganon na eh, di ba? Ganun na. Pag nakanan dyan ako. Wala na. Oo nga na. Paano mo mabubuksan? 12 metro naman ang layo ng pintuang ito mula sa entrance door sa tapat ng kalye ng Timog. Pinakitaan naman kami ni Inspector Daos ng alternative door na tinatawag ng ozone na fire exit. Wala naman nagsasabing fire exit eh. Sinasabi nila, exit. Oo. Pero may nakailaw daw po dyan, fire exit. Hindi daw po, hindi ba totoo po don't think yun? so. Dahil kung dapat may debris dyan ng ano. Sir, ano po ito? Yan ang CR ng VIP room. Opo. Panlalaki po, pambabae. Ito po yung tinatawag nilang VIP. VIP. Okay. Tapos sir, ito, dumiretso po tayo dito. Okay. Mauna po kayo. Ito ang sinasabi nilang exit. Kikita nyo, may pintuan. May pintuan. Okay. Dito ang tungo ng fire exit na ito. Pintuan ng banyo ng kabilang bar ang City Friends. Ito lamang ang nag-iisang pintuan na maaring ginamit ng mga biktima. Sa isang iglap, naging impyerno ang isang dating lugar ng kasiyahan. Ngunit hindi lamang ito nag-iwan ng abo, pati na rin bahid ng mapait na karanasan. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila, reporting. Hindi maaaring ang aksidente ay aksidente, mangyayari't mangyayari. Simpleng kapabayaan lang ito at pagbabaliwala sa kapakanan ng iba. Kahalo ng amoy sunog ay ang mabahong amoy ng pagkaganid sa pera. Ang mga sinuwerteng nakaligtas matapos ang ilang paalala. Marami ang nagsasabing kapag hindi mo pa oras, pipilitin talagang iligtas ka ng pagkakataon. Malapit sa pintuan nung magkagulo, pumili ng candy, o nagkwentuhan sa labas. Sinuwerte lang ba ito o may kailangan pa silang gawin dito sa mundo? Ano kaya ang pakiramdam ng maipit sa loob ng nagliliyab na kwarto? Nararamdaman pa rin kaya ang hapdi ng pagkasunog kung sariling buhay ang inililigtas? Sila ang mga maswerteng nakaligtas mula sa malaimpyernong apoy na bumalot sa kanila. Mga nakatakas sa malupit na hagupit ni kamatayan. Mga biniyayaan ng muling pagkakataong mabuhay. Nagkayayaang magdisko ang barkada ni na Susan matapos ang final exams. Kararating pa lamang nilang 5 sa ozone nang biglang nagkagulo. Sa komosyong nangyari, hindi na nila alam kung paano sila nakalabas. Ako noon nung nadapa ako, buti nasa labas na ako noon, nadaganan ako, tapos pakiramdam ko, wala ako sa sarili ko. Tapos nakita ko na lang mga kasama namin na galing sa loob ng ozone na, yun nga, merong nasunugan ng mga balat, nasunugan ng damit. Tapos parang tulala na ako. Bagamat nagtamo ng sugat ang 3, itinuturing nilang isang himala ang pagkakaligtas nila. Parang sabihin ko, parang ayaw ko na mag-disco. Parang pag nakikita ka ng lights, katulad kanya nakita ko ng lights, parang ayaw ko nang tingnan, parang ganun yung nangyari kagabi. Kasi pag nakita mo yung lights na ganong style, parang yun yung ozone kasi napil mo yung, parang napil ko yung nangyari sa akin kagabi na ayaw ko nang maka-experience ng ganong pangyayari. Mula sa Lipa City, Batangas, dinayo pa ni Melody ang ozone disco kasama ang kanyang kapatid na si Michelle at ang mga kaibigan nito. Hindi niya akalaing magiging masalimot ang unang beses niyang pagpunta sa ozone. Oo, parang akong mamatay na. Parang nasa impyerno kami kasi madilim mo yun Wala akong nag-armageddon na huwang Diyos Bagamat nasunog ang iba't ibang parte ng katawan ni Michelle, nagpapasalamat pa rin siya. Natutuwa po ako kasi nabalitaan ko po marami rin pong namatay.
magaling na lang po, hindi po ako nakasala sa namatay. Natutuwa rin po kami dahil wala akong nangyari sa aming mga babarkada. Wala pong nasawi. Kahit po paano, nakaligtas din po kami. Naisip ko ho kasi pangalawang buhay ko dahil akala ko patay na ho ako. Dapat ho kasi pupunta ho ako, babalik huli ako para sundin ho mga to. Tumating na ho sila. Siguro ho, ngayon dapat sana ho patay na ako, litsyo na ho ako kung ako bumalik. Pinalad mang makaligtas, naging malagim ang hinarap ng bagong high school graduate na si Eloisa Orolfo dahil na rin sa nasunog ang 95% ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, nilabanan ni Eloisa ang sakit na kanyang nadarama. Ngunit bandang 1:20 ng hapon noong Biyernes, namatay si Eloisa. Hindi ko nga sukat nakalain dahil siyempre ina ko. At nakikita ko naman din may progress nung dinala rito. At inasikaso naman nila. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanila. Kahit papano, tinanggap ko na rin dahil nahirapan siya kasi ang daming mga tube. Ayon sa mga doktor, komplikasyon at impeksyon ang kadalasang nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga pasyente. Pero the risk of infection is really high. That's why, yun sa mga media, wag magagalit sana. Sana naiintindihan nila kung bakit, tsaka sa press, kung bakit hindi namin pinapapasok sa burn unit namin. Kasi yung the mere fact na yun lang suot natin, na state shoes and everything, pagpasok doon, may iwan, magdadagdag pa ng mikrobyo doon imagine mo na lang, open na open yung wounds ng mga pasyente. Tapos immunocompromised pa sila. Problema rin ang dami ng mga pasyenteng kailangang ibukod dahil na rin sa kakulangan ng mga burn units. Sa ngayon ay 8 ospital lamang sa Pilipinas ang may burn unit. Isa sa Cebu, isa sa Davao at 6 sa Metro Manila. Sa 6, 4 lang ang pampubliko, samantalang ang 2 ay para sa militar at sa mga empleyado ng Meralco. Bukod dito, isang matagal at magastos na proseso rin ang pagpapagaling ng mga pasyente. Kasi we are talking here of 50% or more. Kung it's below 50%, madali lang sana Siguro mga 2 months or 3 months, babalik na uli lahat yan Pero yung mga more than 50%, pangit ang prognosis ito usually. And kailangan talaga to, andyan yung supply na kailangan nila from time to time. Dahil na rin sa kahabag-habag na kalagayan ng mga pasyente, marami ang nais tumulong, nang sa gayon mabigyan man lang ng kahit konting lunas ang pagdurusa nila. Isa sa mga natulungan na ay si Nazareth Abrahano. Nasunog ang 90% ng kanyang katawan. Sa katunayan, isang ayaw magpakilalang tao ang nagmagandang loob na nag-donate ng 10,000 piso matapos makita ang kalagayan ni Nazareth. Bukod sa kanya, nagbigay din ng tulong ang ilang empleyado ng Verbest Brokerage. Kawawa naman si Nazareth, so nag-ano naman kami na yung office namin na magtulong para naman makatulong rin kami sa magulang niya. Tapos syempre, importante yung dasal para naman syempre humaba rin ang buhay ni Nazareth. Dahil hindi rin nila kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Nazareth, kitang-kita sa mukha ng pamilya Abrahano ang tuwa at pasasalamat sa pinakitang malasakit sa kanila. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong sa amin. Hindi ko na masabi natang pangalan, basta yung sinabi ko kanina, salamat ulit. Thank you. Maraming buhay ang nasawi sa pagkasunog na ozone disco. Marami rin ang maswerte at nakaligtas. Ngunit maghilo man ang kanilang mga sugat sa katawan, mananatiling isang mapait na alaala ang trahedyang nangyari sa kanila. Para sa Brigada 7, ito si Richelle C. reporting. Pilitin ninyong makabangon dahil ano pa man ang mangyari, minsan lang tayo daraan sa mundong ito.
ang mga nasawi sa pagbabalik ng Brigada 7. Nasaan ang kamalian sa trahedya ng ozone? Feng Shui ba ang dahilan kaya papasok ang pinto at tago ang fire exit? Totoo bang modus operandi ng mga disco ang magsara ng pinto kapag may kaguluhan upang hindi makalusot ang mga ayaw magbayad? May sprinkler system ba o wala? Gaya ng inaasahan, sisihan, turuan at investigasyon ang naging bunga ng trahedya sa ozone. Saan nagmula ang sunog? Bakit napakaraming namatay? Sino ang dapat managot? Ito ang isinumiting floor plan ng ozone sa Quezon City Hall. 2 ang nakalagay na fire exit, kabilaan ng dance floor. Okay naman, may fire exit naman. Ang nangyari lang talaga, na-close na nagkaroon ng commotion sa loob. 2 ang fire exit? Bali, hindi lang 2 kasi. The main entrance is also serve as a fire exit, di ba? Pero lumalabas na 1 lang ang fire exit. Sinundan namin ito at ito ang aming nakita. Bukod sa makitid, palabas ito sa ladies' room ng katabing restaurant. Ayon sa mga nakasaksi, hindi nagamit ang fire exit na ito nung naganap ang sunog. Paano'y namatay lahat ng ilaw, pati na rin ang mga directional lights na magsasabi sana kung saan ang fire exit. Ayon sa regulasyon, dapat ay may naka-install na emergency lighting na kahit na mag-brownout ay may ilaw pa rin. Ang ozone ay ang dating birdland at birds of the same feather. Ang dating main door nito ay nasa tagiliran ng isang gasolinahan na ngayon tinatayuan na ng isang condominium hotel. Nang itayo ang building, inilipat ang main door sa harapan na mismo. Ang hindi malaman ay kung nasaan na ang pangalawang fire exit na nakadrawing sa floor plan. 3 ang pintuan ng ozone. Una, ang glass door sa pinakalabas. Ang pangalawa, nayari sa bakal at salamin. At ang pangatlo, kung saan natagpuan ang maraming bangkay. Si Danilo Martinez ang isa sa mga naunang rumesponde ng magkasunog sa ozone. Ayon sa kanya, ang pangatlong pintuan ay nakasara. Dito po ang hindi po nabubuksan na pinto. Bakit hindi nabubuksan tong pintuan na to? Dito po kasi meron po dito hill guard, dito po ang nagpadlock ng yung hill guard na si Bots. Ano yun? Sinarahan niya yung pintuan? Sinarahan niya yung pintuan kasi daw? nakakala niya nga gulo. Bumagsak din daw ang Meralco line o ang pinaka-main cable ng kuryente sa may pintuan. Pero hindi daw totoong dekuryente ang pintuan ayon kay Danilo. Sa kabilang banda, sinabi ng isa sa mga DJ ng ozone na hindi sarado ang pintuan. Kasi kung may nagpadlock na security guard doon, lahat yung patay sa loob. Patay ko, patay. Hindi rin ako makakalabas. Wala nagpadlock. Subalit isang bagay na hindi maikakaila, papasok o pahila ang mga pintuan ng ozone. Ayon sa mga taga City Hall, karaniwan ito sa mga disco, nightclub at restaurant. Sang-ayon daw sa Feng Shui, swerte ang pintuang papasok at malas ang pintuang palabas. Pero sa kasong ito, ang pintuang papasok ng ozone ang naging mitya ng buhay ng napakaraming kabataan. Sa DJ's booth daw nagsimula ang sunog. Ang teorya, maaring overloaded ang electrical system ng ozone dahil sa dami ng maikinabit na ilaw, special effects at props. Bagay na natukoy ng mga nag-imbestiga. Among the 12 circuits for the lighting panel, 11 of them shut off. Anong kahulugan nun, sir? It means that there was a short circuit on the circuit. Kaya po nag-shutdown ng 11 sa dyan, then nagkaroon ng short circuit. Shorting. Ang alin po? Ang yung lighting system. Ang lighting system. Okay. And para magkaroon ka ng short, there should be a contact between, kasi dalawang linya yan positive and negative. So pag nag-contact yan, magsha-short. So ibig sabihin yung insulator niya natunaw. Ang the same premises nung last yesterday, we received that line, yung nakuha namin linya na natunaw yung line,
meaning there was a low overloading. Sa floor plan ng ozone, ito lang ang mga dapat na nakakabit na mga ilaw at gadgets. Lumalabas na dinagdagan ito ng dinagdagan. Ganito rin ang ipinahayag ng mga investigador sa hearing na ginanap sa Senado. Dahil nga sa 50% discount sa mga drinks na promo noong gabing yon, punong-puno ang ozone. Overcrowded di umano. Ayon sa business permit ng ozone, 200 square meters ang kabuuang floor area nito. Sa espasyong 1.5 square meter na hinahayaan ng City Hall sa bawat customer, dapat sanay 133 na katao lang ang full capacity ng ozone. Noong gabi ng trahedya, tinatayang 300 ang laman ng ozone. Sa ganitong sitwasyon, hindi nakapagtatakang nagkaroon ng stampede. Nakapagpalala din daw ang kulob na istruktura ng disco. Nang magsimula ang sunog, nag-brownout, nasunog ang kisame. Ang kisame ng ozone ay yari di umano sa material na kapag nasunog ay nagbibigay ng mabahong usok. Ito daw ang dahilan kung bakit marami ang nasuffocate. At dahil nga sa nakulob ang apoy, mas lalo itong nakapinsala nang makahanap ito ng mapagbubugahan. Ito ang tinatawag nilang backdraft. Wala pang sapat na oxygen na nandun sa loob. Dahil enclosed building yan eh. Ngayon, nung magkaroon na ng opening, no? Enough opening yung loob ng ozone disco pub, nagkaroon na ng sudden entrance ng fresh air. At yung nag-generate na init sa loob, na nag-accumulate sa loob, yun ang nagsilbing backdraft na. No? Yung nagkaroon na ng sudden explosion. Ang bagay na ito ay mas higit na naipaliwanag ng pelikulang Backdraft. Sa pagbabalik ng brigada, ang pahayag naman ng may-ari ng ozone disco. Sa interes po ng balansing pagpapahayag, narito naman ang pahayag ng may-ari ng ozone disco sa pagpapatuloy ng report ni Jessica Soho. Ang ozone disco ay pagmamayari ng Westwood Entertainment Company. Nakalistang board members sina Rosita Cu, Ramon Nang, Alfredo Chua at Raquel Ocampo. Ang presidente ay si Ermilo Ocampo. Martes ng umaga, ilang oras lang matapos ang insidente, agad na na-interview ng GMA News si Ocampo. Ang ozone ay meron fire exit. Sa kalukuyan, meron kaming fire safety inspection certificate, okay, certifying that we have passed the mandatory requirements. Kumpleto sa papeles ang ozone, business permit na matagal pa ang expiration date, at clearances na nagsasaad na ito'y pumasa sa mga fire safety rules and regulations. Noong Huwebes, ang takdang deadline upang sila ay sumurrender sa pulis, dumulog ang mga may-ari sa Central Police District. Na-interview ng brigada si Ocampo. Hindi naman natin kagustuhan mangyari ito. Hindi natin alam kung bakit nangyari. Kaya, I am still in shock. Kung minsan, natutulala ako, tumitingin lang ako sa isang pader, hindi ako makapaniwala kung bakit. Ipinaliwanag niya ang kwestiyon tungkol sa fire exit. This is the main entrance. Parang ganyan. This is the dance floor. Sabi po nila, there's a fire exit here. Ito yung going to City Friends. Ito yung building na malaki, yung kay Mother Lidley. Meron po bang fire exit dito banda? Wala po. Ito lang dito sa gilid tsaka sa main entrance. So hindi po totoo na nung pinatayo yung building na to, na-block yung fire exit dito sa side na to? Well, they should not consider this side yung fire exit kasi iyan po yung dating entrance. 500 square meters daw ang floor area ng ozone at hindi 70 square meters kaya't imposibleng nagkaroon ng overcrowding. Now, the place is 500 square meters. So you can just imagine, based on, 1 person per square meter,
You have a capacity of 500 square meters. So hindi totoong overcrowded? Ulitin ko po, marami pong nakapunta sa Ozone. Alam nila kung gaano kalaki ang Ozone. Sa pangkalahatan, pinabulaanan niya ang paratang na sila'y naging pabaya. Wala pa kaming pagkakamali. I believe this is a freak accident. If it's an act of God, hindi po natin pwedeng sabihin o tanungin sa Diyos, bakit? Ito po ba ay isang bagay na kagustuhan? Ito ba ang ating destiny? Ito ba ang ating fate? Kahapon matapos na ihayag ng Bureau of Fire Protection ang resulta ng kanilang investigasyon, sinampahan ng kasong kriminal ang mga may-ari. Reckless imprudence leading to multiple homicide and injuries. Kapabayaan na ikinamatay at ikinasugat ng marami. Ito'y bailable o pwedeng piyansahan. Kung tutuusin, mabilis ang naging tugon ng gobyerno sa nangyari. Ilang oras o araw lang matapos ang insidente, may mga opisyal na tinanggal. Nakasuhan ang mga may-ari. Ang mga hakbang na ito'y marahil nakalaan bilang pampalubag loob sa mga nawalan at nasugatan. Mga inosenteng kabataang nakitilang mga buhay at mga pangarap. Subalit ang lahat ng ito'y naiwasan dapat o kailan may hindi nangyari. Kung sa umpisa pa lang ay ginawa na kung ano ang dapat. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho reporting. Nasa huli raw ang pagsisisi dahil naunahan ng kamalian.